Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Dahil kahit pa yung nanay mo ay talagang magising, anong magagawa niya? Nagsisinungaling ka? Nangako sa akin ng nanay ko. Nasasamahan niya ako sa ikasampu kong kaarawan? Siguradong darating siya. President Lin, 3 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nagising na po kayo. Mabuti naman. Ngayong araw ay kaarawan din ni Miss Yuyan, ang kanyang ikasampung kaarawan. Siguradong ginabayan tayo ng mga Diyos. Kaya muli kayong nagkita ng pamilya nyo. Liu Xue. Nanaginip ako ng masama. Napanaginipan kong may umaapi kay Yuyan. Ipakita mo sa akin agad ang nangyayari sa bahay ngayon. Bilis. Sa oras sa ating bansa, dapat ay inihahanda na nila ang ikasampung birthday party ni Miss Yuyan. Tingnan niyo po. Ito ang mga inihanda kong mga regalo para sa birthday ni Yuyan. Nasaan si Yuyan? Ito ang nanay ko, ang chairperson ng Lin Corporation. Welcome po sa inyong lahat sa birthday party ng anak kong si Feifei. Ang mga kaibigan ni Feifei ay kaibigan din ng Lin Corporation. Inaasahan ko ang inyong suporta para kay Feifei. Mahusay. Talagang si President Lin ay isang kahangahangang babae. Sana sa hinaharap ay matulungan din kami ni President Lin. Sino siya? Paano siya naging chairperson ng Lin Corporation? Saka, paanong itong si Feifei ay naging anak ni Lin family? Nasaan si Yuyan ngayon? Liu Xue, kailangan ko ang lahat ng file ng CCTV sa bahay mula sa nakalipas na 3 taon. Anong problema, mahal ko? Nag-aalala pa rin ako. Tungkol kay Lin Wei, magigising pa kaya siya? Napakalakas ng pagkakabangga sa kanya at 3 taon na ang nakalipas. Sa lagay niyang iyan, hayaan na lang natin siya at manatiling wala sa sarili. Pero, nitong mga nakaraan, hindi ako mapakali. Huwag kang matakot. Ngayon, iniisip ng lahat na ikaw ang tagapangulo ng Lin Corporation. Kahit magising pa si Lin Wei, wala na siyang magagawa. Sa bagay tama ka. Ang Lin Corporation, sa kasalukuyan, tayo na ang nagpapatakbo. Tianchi, magkasama tayong lumaki, bata pa lang ay tayo na. Kung hindi dahil sa sapilitan mong kasal, sana ay malaya tayong magkasama. Dapat pa nga akong magpasalamat sa masamang babaeng iyon dahil ibinigay niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sino ang batang ito? Paano siyang naging anak ng aking pamilyang Lin? Nasaan si Yuyan? Liu Xue? President Lin, Tulungan niyo akong asikasuhin agad ang paglabas ko sa ospital. Kailangan ko nang umuwi agad sa bansa. Tungkol sa CCTV, naimbestigahan mo na ba ng maayos? President Lin, ang mga CCTV sa bahay nyo ay hindi nasira ng hindi sinasadya kundi sadyang sinira ito ng tao. Kasalukuyang inaayos na ito ng technician. Sino ang babaeng nagpapanggap na chairman ng Lin family? Siya po si Li Ching, ang sekretaryang kinuha ni Sir.
na anak ng katulong na si Tiante Lee at siya ring ina ni Lin Fire. Isang anak lang ng katulong at may lakas pa ng loob na magpanggap na ako? Sandali. Bakit ang apelido ng anak niya ay Lin din at nakatira pa ng matagal sa bahay ko? Dahil si Lin Fire po bilang kasama sa pag-aaral ng bata ay pinatira sa pamilyang Lin at kasama rin ng anak niyo sa iisang elementarya ngayon. Kasama sa pag-aaral? Ginagamit lang nila iyang dahilan para samantalahin at makuha ang yaman ng pamilyang Lin. Hindi naman siguro bulag si Zhang Tiangqi sa lahat ng nangyayari, hindi ba? President Lin, hindi pwedeng hindi alam ni President Zhang ang lahat ng ito. At saka po, simula noong makomatose kayo, ginamit ni President Zhang na dahilan ng pagpapagaling at ipinatapon ang mga magulang niyo sa luma nilang bahay sa labas ng lungsod, pinutol ang pakikipag-ugnayan nila sa labas, at nag-iwan lang ng isang matandang katulong para mag-alaga. President Lin, habang wala kayong malay, pilit na sinusubukan ni Li Ching na palitan kayo. Dahil naging masyadong tahimik lang kayo noon, maraming empleyado sa bagong kumpanya ang hindi nakakilala sa inyo, kaya ito ang naging pagkakataon nila. Zhang Tiangqi. Dati-rati ay nangangako ka pa. Napoprotektahan mo ako habang buhay, pati na si Yuyan at ang pamilyang Lin. Hindi ko akalain. Pagkagising ko lang mula sa mahabang pagkakahimbing, hinayaan mo lang ang ibang tao na maghari-harian sa pamilyang Lin. Yuyan, mabuti ba ang naging lagay mo nitong 3 taon? Nandito na tayo sa President Lin. Mauna ka nang mag-park. Ihintayin na lang kita sa opisina. President Zhang, mauna na po ako. Miss? Ngayon lang kita nakita rito. May pag-uusapan ka bang business dito? Gusto mo bang magkasama na tayo? Asawa ko! Bakit ka nakabalik na? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Bakit? Gumaling na ako at nakabalik? Hindi ka ba masaya? Siyempre masaya ako. Kaya lang, ang pagbabalik mong ito, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Para nasundo sana kita ng personal. Asawa ko, nitong huling 3 taon, bawat minuto at bawat segundo ipinagdarasal kita. Sa wakas, nagbalik ka na. Talaga? Ngayong gising na ako, hindi mo na kailangang magdasal pa. Asawa ko, simula nang makuma ka, sa 3 taong pamamalakad ko sa kumpanya, ngayon ko lang naintindihan kung gaano ka kahirap noon. Sa laki ng grupong ito, maraming bagay sa loob at labas na dapat asikasuhin. Asawa ko, tingnan mo, sa puyat ko, nagkaroon na ako ng mga puting buhok. Salamat sa pagod mo. Ngayong gising na ako, hindi na kita kailangang abalahin pa. Ako na mismo ang mamamahala sa kumpanya. Sa iyong katawan, bakit may amoy ng pabango ng babae? Galing lang ako sa isang meeting. Marahil ay sa assistant iyon, sobrang tapang ng pabango niya. At kumapit lang sa akin. Mukhang namali lang ako ng akala. Pero, Zhang Tiangqi, pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Bakit ang regalong binili ko para sa anak natin ay suot ng ibang tao? Huwag mong sabihing ang ginawa kong custom na damit para sa anak ko ay may katulad na pala siya. Mahal? Ang tungkol ba rito? Apo ito, ng katulong nating si Tiante Lee. Dahil madalas ako sa opisina nakatira,
Isinama ni Tiante Lee ang apo niya rito para magkaroon ng kalaro si Yuyan. Mabait naman ang dalawang bata, kaya normal lang na magbahaginan sila ng mga bagay. Magbahaginan? Ibig mo bang sabihin sa pagbabahaging iyan ay lahat ng gamit niya ay napunta na sa ibang tao? Lin Wei? Sinasabi mo ba iyan para sisihin ako? Simula nang makomak ka, lahat ng problema sa loob at labas ng bahay na ito ay ako na lang ang mag-isang pumapasan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang sinakripisyo ko para sa bata nitong mga nakaraang taon? Sige. Mula sa araw na ito, ako na mismo ang mag-aalaga kay Yuyan. Paano ang pagtitipon ng mga shareholder? Pero, Tiangki, hinahanap talaga kita. Alam mo ba may napili akong set ng mga alahas? Ching Ching, pansamantala ka munang tumira sa labas. At huwag mo na ring tatawagan ang personal number ko. Kung may kailangan man, ako na ang unang makikipag-ugnayan sa iyo. Anong ibig mong sabihin, Jiang Tianchi? Ayos lang tayo kahapon, tapos sasabihin mo ngayon na huwag na kitang tawagan. Babalakin mo ba akong iwan pagkatapos ay solohin ang mga ari-arian ni Lin family? Huwag kang masyadong mag-alala. Tungkol kay Lin Wei ito? Gising na si Lin Wei. Kanina lang sa baba ng opisina, nakita ko siya ng sarili kong mga mata. Bakit gising na si Lin Wei? Hindi ba 3 taon na siyang nakahiga lang doon? Bakit bigla siyang nagising? Kapag nalaman niya ang lahat ng ginawa ko, tiyak na parurusahan niya ako. Huwag kang mag-alala. 3 taon nating pinagplanuhan ito, hindi ba para sa araw na ito? Kahit gising pa siya, wala rin siyang magagawa. Ang mga pangunahing negosyo ng kumpanya ay nasa mga kamay na nating dalawa. Gawin lang ang lahat ayon sa ating plano. Siguradong, hindi na siya makakaungo sa atin. Yan. Mama, Yan. Narito na si Mama. mabuti naman po at nakauwi na kayo, Mama. Halika rito. Anong nangyari? Halika. Ayakap si Mama. Bakit anong problema? Ano to? Yan. Bakit itong mga kamay mo ay puno ng mga pasa? Mama, nadapa lang po ako kaya ganito. Yuyan? Bumalik ka na sa loob. May kailangan kaming pag-usapan ng mama mo. Wala tayong dapat pag-usapan. Tiante Lee, anong oras na ba? Dali, samahan mo na ang batang senyorita sa itaas para makatulog. Opo, sir. Tara na yan. Mukhang kaya nagkaganyan si Yuyan ay dahil may kinalaman ang Tiante Lee na ito.
Tiante Lee, umalis ka muna. Usaping pamilya ito. Hindi na kailangang makialam ang ibang tao. Ikaw, Wei. Matanda pa rin sa atin si Tiante Lee? Hindi tama ang pananalita mo sa kanya. Tiante Lee, iakyat mo na siya sa taas. tara na. Yan. Tapos mo na ba ang homework na binigay ni Guro? Ayokong pumunta sa school bukas para lang mapagalitan ni Guro. Sa school ba? Eksakto. Sasahan ko si Yanyan bukas doon. Yanyan, bukas. Pasasama ka kay mama sa school. Gusto mo ba? Talaga po? Mama? Wei, kagagaling mo lang sa sakit. Dapat magpahinga ka na lang muna sa bahay. Bukas, ako na lang ang sasama sa bata. Ayos na ang katawan ko. At saka sinabi ko na, mula ngayon ang mga gawain ni Lin Yuyan, ay ako na ang bahala. Maraming aktibidad sa school bukas. At simula noong si Yanyan ay pumasok doon, ni minsan hindi ka pa nakakapunta sa school. Ang mga kaklase niya, mga guro, at ang iba pang mga magulang ay hindi ka kilala. Hindi tamang pumunta ka. Ayos lang. Malalaman ko rin ang lahat unti-unti. Ma'am, tanungin niyo po, ang opinyon ni Yanyan. Yanyan. Sabihin mo kay mama, bukas, sino ang gusto mong makasama sa school? Yan. Sabihin mo na kay mama, gusto mo bang si mama ang sumama sa iyo? O gusto mong si papa ang sumama? Mama, bukas, hayaan niyo na lang po si Papa na magdala sa akin. Mabait na bata si Yanyan. Bilis, akyat na at matulog na. Tinatabi ko ang anak ko sa pagtulog ngayong gabi. Sige. Yanyan, kakakalabas lang ni mama sa ospital, hindi pa masyadong magaling ang katawan niya. Kaya ikaw, huwag ka nang masyadong makipag-usap, hayaan mong makapagpahinga agad si mama. Okay ba? Tara na. Papa. Papa. Nasaan na si Mama? Bakit wala pa po siya rito? Papa. Anong tinawag niya sa iyo? Saka, yung nanay na tinutukoy niya. Anong tungkol doon? Mahal, hindi ba't nasabi ko na sa'yo kaninang umaga? Siya si Fair. Maagang nawala ang papa niya, at ngayon, kasama siya ni Yuyan na nag-aaral sa iisang paaralan. Kaya tinuring ko na siyang sariling anak. Fair, masyadong pagod ang Gina ngayon. Ihahatid ka muna ni Lola sa kwarto mo. Ganoon ba? Hindi ko inaasahan yan. Wala kang oras para kay Yuyan, pero may oras kang kumilala ng ibang anak? Linwei, grabe ka namang magsalita. Yuyan, gusto mo bang kwentuhan ka ni Mama? Opo, gusto ko po. Tara, bumalik na tayo sa kwarto. Hi. Mama, hindi po doon ang tulugan ko. Nandito po. Ang kwarto ng anak ko. Kailan pa naging mas masahol pa sa kwarto ng mga katulong? Yuyan, ang dati mong kwarto, sino na ang nakatira doon? Yuyan, huwag kang matakot. Narito na si Mama. Huwag kang mag-alala. Hanggat narito si Mama,
Walang sinuman ang makakaagaw ng kahit ano sa iyo. Sinong nagsabing pumasok kayo? Lumayas kayo. Anong sabi mo? Ito ang silid na inihanda ng nanay ko para sa akin. Kayong mga tagalabas. Bakit kayo nangingialam dito? Nanay mo? Sino ang nanay mo? Ang bahay na ito, ang silid na ito, at lahat ng nandito ay pagmamayari ni Lin Yuyan. Ang nanay ko ang boss ng Lin family. Ang lahat ng nandito ay akin. Hindi ito sa peking babaeng yan. Ay nako, Fair, huwag kang magsalita ng ganyan. Madam, huwag po kayong makipagtalo sa bata. Itong si Fair po, simula pa noong bata siya, may gawi na talaga siyang magsalita habang tulog. Ano po? Naglalakad lang siya habang tulog. Tiante Lee, ang gusto ko lang malaman ngayon ay kung bakit ang anak ko, sa kwarto ni Lin Yuyan, ay may ibang nakatira? Ganito po iyon, madam. Ang dalawang batang ito, napakalapit po nila sa isa't isa. At dahil mabait si Yan, siya na po ang kusang nag-alok na makipagpalitan kay Fayer ng kwarto ng ilang araw, hindi ba? Yan. Mama. Opo. Ako po ang kusang nakipagpalitan ng kwarto kay Fayer. Tiante Lee, ay alis mo na siya rito. At isa pa, linisin niyo ang kwartong ito bukas na bukas din. Lahat ng hindi pagmamayari ng anak ko ay dapat ilabas dito. Sige po, huwag po kayong mag-alala. Bukas, sisiguraduhin kong malilinis ang buong silid po. Yuyan, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ang mama, hindi ka nahahayaang maagrabyado pang muli. Hello? President Lin, ang mga video ng CCTV sa bahay mo ay naibalik na. Ipadala mo agad sa akin. Naisan ko na po sa phone nyo. Ito ang nanay ko, ang presidente ng Lin Corporation. Welcome po sa inyong lahat sa pagdiriwang para sa aking anak, ang Lin Fayer na ika-10 kaarawan niya. Huwag po kayong mahihiya, maging kampante lang kayo. Sige po. Maraming salamat po. Anong ginagawa niyo? Ang nanay ko ang tunay na presidente ng Lin Corporation. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Patahimikin niyo yan. Hindi mo ba nakikita kung anong okasyon ngayon? Ikaw na bata ka. Bakit kailangan kong humingi ng tawad? Tumahimik ka. Dahil sa kabutihan ni President Lin, hinayaan kang tumira sa pamilyang Lin para makapag-aral. At dahil matagal ka na roon, talaga bang akala mo ay ikaw na si ang pinakamatandang binibini ng pamilya Lin? Subukan mong magpanggap uli. Makikita mo ang hinahanap mo. Wala talaga siyang katuwiran. Ang taong iyan, bakit pa naririto? Umalis ka na rito. Layas, umalis ka na rito. Silang mga sinungaling. Sabi nang tumahimik ka. Nabalitaan ko sa katulong na ngayon ay birthday mo rin pala. Anong gagawin mo? Siyempre, bilang pasasalamat sa dami ng taong kasama kita, bibigyan din kita ng cake. Ay, nalaglag pa. Pero, ang cake ay hindi dapat nasasayang. Iyan ay mula sa malasakit ni Bebley. May gana ka pang tumitig kay Bebe. Lin? Lin yan. Dapat kang magpasalamat kay Bebe, Lin. Alam mo ba yun? Ayaw mong kumain? Kung ganoon, tulungan niyo siya. Kain na. Bilis kain. Kumain ka na. Yuyan, huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan ni Mama para mabigyan ka ng katarungan. Wei, ihahatid ko lang ang mga bata sa paaralan.
Magpahinga ka lang ng mabuti rito. Maliwanag? Sige po. Sige, alis na kami. Ang plano, simulan na natin. Hoy, matandang walang hiya, bulag ka ba? Hindi mo ba tinitingnan ang ginadaanan mo? Tulong, bilis. May nasasaktan na dito. Kapag may nangyaring masama sa nanay ko, papatulan talaga kita. Nakarecord ang lahat ng nangyari. Kapag hindi mo inayos ang gulong ito ngayon, huwag mong isiping makakaalis ka pa. Sige. Sasama ako sa inyo at maghihintay sa pulis. Kung kailangan kong magbayad, kahit isang kusing, ibibigay ko ang nararapat sa inyo. Pero may mga bata sa loob ng sasakyan ko, tatawagan ko lang ang asawa ko. Para mahatid niya ang mga bata sa school, pwede ba? Sige. Feifei? President Lin, maayos na ang lahat. Oras na para kumilos po kayo. Binabati ko, Fair. Sa wakas, para sa karangalan ng pagiging isang natatanging magulang, sa tingin ko naman ay alam na ninyong lahat kung sino. Ngayon naman po, inaanyayahan nating umakyat ang tagapangulo ng Lin Corporation, si President Lin, dito sa entablado, bilang pinuno ng isang malaking korporasyon. Sa kabila ng pagiging abala sa napakaraming bagay, ay nagawa pa rin niyang mapalaki si Fair ng maayos, talaga namang nakakaabilib at karespe-respeto. Kaya ngayon, saloobin natin si President Lin upang ibahagi ang kanyang sikreto sa pagpapalaki ng anak. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Umaasa ako na ang aking anak na si Fair ay maging malapit pa sa inyong lahat. Napakumbaba niyo naman po, President Lin. Alam nating lahat na. Bukod sa mahusay kayong magpalaki ng anak, napakapalasalamat din ninyo. Ang mga pasilidad ng paaralang ito, pati na rin ang mga maliliit na paaralan sa labas, lahat yan ay sa pamamagitan ni President Lin at ng kanyang ibinigay na pondo. Talagang huwaran kayo, President Lin. Bilang isang babae, matagumpay kayo sa inyong negosyo. At ang husay pa ng inyong anak. Sa laki ng kaganapang ito gaya ng awards night, ang ibang magulang ay hindi man lang sumisipot. Tama ba iyon? Para sa akin, mukhang hindi, dahil hindi lang pumunta, mukhang wala silang magulang na maipakita. May mama ako, at isa siyang CEO. Mas magaling pa siya kaysa sa babaeng iyan. Bata ka pa pero napakasama na ng iyong ugali. Bata, kung hindi ka nakakuha ng parangal ngayon, bumawi ka na lang sa susunod. Puro ka kasinungalingan. Sa huli, ikaw lang ang mapapahiya sa pinagsasabi mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang mama ko ay talagang isang CEO. Linyo yan, nasisiraan ka na ba ng bait? Dahil ba, naiinggit ka sa lahat ng mayroon ako? Pati tuloy, pagkakakilanlan ng sarili mong ina, ay iniimbento mo na lang? Ikaw ang nag-iimbento. Nandito na ang mama ko, siguradong darating siya. Tigil. Ang mama mo ay anak lang naman ng isang katulong. Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Para magyabang ng ganyan dito? Talaga ba? Sino ba talaga ang anak ng katulong sa atin? Curious din ako kung sino ba talaga ang anak ng katulong. Madam Li Ching, maaari mo bang sabihin sa lahat? Anong itinawag niya kay President Lin? Li Ching? Sino ba si Li Ching? Huwag kang matakot. Sa ngayon, ang iniisip ng lahat ay ikaw ang tagapangulo ng Lin Corporation. Kahit na magising pa si Lin Wei, wala na siyang magagawa pa. Silid-aralan ito.
Ang mga walang kinalaman dito ay umalis na agad. Kundi, tatawag ako ng security para palayasin ka. Yuyan, Mama, Yuyan, nandito na si Mama. Kamusta? Hindi ko ba nakaligtaan ang awarding ceremony mo? Mama, sa wakas dumating ka na. Mukhang ikaw pala ang sekretary na kinuha ni Jiang Tiangqi. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang sinasabi mo. Balita ko nga, dati kang nagtatrabaho sa ibang bansa. Bilang isang janitor at nangangalakal ng basura. Bakit? Nakasuot lang ng peking mamahaling damit? Kala mo kung sino ka nang umaastang mayaman. Sinasabi ko na nga ba, ang anak mo ay mana sa iyo. Puro kaplastikan ang nasa katawan. Sinasabi ko na nga ba na si Lin Yuyan sa paaralan ay parang isang daga na nagtatago. Mukhang talagang mahirap. Kaya naman pala nangunguha lang ng basura ang nanay niya sa ibang bansa. Sa tingin mo ay mayroon siyang class? Hindi ko inasahan na isa lang pala siyang janitor at nangangalakal sa abroad. Nagsuot lang ng peking mga brand at nanggulo na sa seremonya, ang kapal talaga ng mukha. Lumabas ka, bilisan mong lumabas. Alice! Alice! Lumabas ka na? Alice! Linwei, sa tingin mo ba sa pagbabalik mo ay mababawi mo ang lahat? Sa loob ng 3 taon, napakalaki ng perang ginasta namin, napakaraming taong binuhay namin, matagal na naming kontrolado ang lahat. Ikaw ngayon ay isa na lamang hamak na basura. Alice! 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 Layas! Naririnig mo ba? Pinalalayas ka na. Anang lahat. Araw ko ito ng parangal, hindi kayo malugod na tinatanggap dito. Yuyan, Lumabas ka. Yuyan, Bakit nakatayo pa kayo riyan? Protektahan niyo si Miss. Hi? Ano ba? Nagdala ka lang ng mga siga para mag-eskandalo rito? Pati bata gusto mong saktan. Li Ching. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero ikaw mismo ang pumili na pahirapan ang sarili mo. Anak ka lang ng isang katulong, nabuhay ka lang sa tira-tirang pagkain ng pamilyang Lin, tapos ganyan ka kung magsalita sa akin? Akala mo ba talaga ay amo ka na sa pamilyang Lin? President Lin, ang mga ganyang klase ng tao ay hindi na dapat pinapansin. Kapag mas pinatulan mo siya, lalo lang niyang iisipin na may karapatan siya. Tama iyan. Masyadong mabait si President Lin dahil sa pinagsamahan nyo, pero wala akong pakialam. Isang tawag ko lang kay Principal, hindi na sigurado kung makakapag-aral pa rito ang anak mo. Kay Principal? Sige, tawagan niyo siya agad. Ayaw ko sanang maging masyadong magulo ang lahat. Kasi mahigit 20 taong nagtrabaho si Tiante Lee ng buong puso sa pamilya namin at nakita niya akong lumaki. Ganito na lang, umalis ka na ngayon at hindi na kita paparusahan sa ginawa mo. President Lin, huwag po kayong maging malambot. Ang mga ganyang tao, mapangapi sa mabait. Tama po, President Lin. Kapag pinatawad niyo siya ngayon, baka bukas sa kumpanya naman siya ng gulo. Huwag na po kayong makialam, President Lin. Ako na ang tatawag kay Principal para hayaan si Principal Wang ang magparusa sa babaeng ito. Kay Principal Wang? Ang tanda ko si Principal ay ang Xu Yanhong. Bakit naging Principal Wang? Ano? Sabi mo kilala mo si Principal. Bakit kahit ang apelyido ni Principal ay hindi mo alam? Akala ko naman paninindigan mo yung pagpapanggap mo. Ang bilis mo naman mabuko. Pumunta po kayo rito sa classroom. May isang taong nagpapanggap na siya ang President Lin ng Lin Corporation at gusto pang manakit ng bata. Nandyan na si Principal Wang. Tingnan ko lang kung paano ka magpapanggap mamaya. Mama, mas mabuti pa sigurong mas mabuti pang umalis na tayo. Huwag kang mag-alala, nandito lang si Mama. Sino ang nangahas na manggulo sa paaralang ito? Principal Wang, matagal na tayong hindi nagkita. Dumating po pala kayo ng maaga? Bakit hindi po kayo nagsabi? Sana po ay nasundo ko kayo sa may pintuan. Naparito ako ngayong araw bilang isang ina. Nabalitaan ko na mayroon daw ng gugulo rito at nagpapanggap daw na kayo si President Lin.
Sino kaya ang ganoon kalakas ang loob? Principal Wang, siya iyon. Napakitang tao lang yan at nakuha pa niyang pagdudahan si President Lin. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong magpanggap na ikaw si President Lin? Gusto ko ring itanong, kung paano mo nasabing siya ang tunay? Bakit kaagad mong sinabi na nagpapanggap lang ako? Nakakatawa naman. Maraming beses na kaming nagkatrabaho ni President Lin, napakaraming beses na iyon. Paano ko siya hindi makikilala? Mula pa nung unang PTA meeting, kilala na namin si President Lin. Ano ka ba sa akala mo? Oo nga. Tingnan mo ang hitsura mo. Napaka-ordinaryo. At gusto mo pang magpanggap na President Lin? Deserve mo ba? Sa tingin ko, mukhang may problema ang utak ng taong ito. Alam na ito ng lahat ng tao rito, bakit mo pa sinusubukang magduda? Isa kang principal. Kaya ba kilala mo siya? Siyempre naman kilala ko siya. Si Director Shu ang ating board of directors sa eskwelahang ito. Ito ang calling card niya noong nasa posisyon pa siya. Ibig sabihin pala ay na-promote na siya. Dahil diyan, madali na nating malilinaw ang lahat. Kahit expired na card ay inilabas mo pa, mayroon bang totoo sa kahit anong dala mo? Ha? Tama! Sinabi mo pa? Huwag kang matakot, Yuyan. Nandito lang si Mama. Walang sinuman ang makakaapi sa'yo ngayon. Talaga po, Mama? Kung ganoon, papuntahin niyo rito si Director Shu nang siya mismo ang pumunta at sabihin sa lahat kung sino ba ang tunay na huwad. Hello, ang user na inyong tinatawagan ay hindi maabot. Sa ganitong oras, bakit walang sumasagot? Hindi matawagan. Bilang principal po, siguro naman ay may contact kayo sa kanya? Pumunta sa kabilang probinsya si Director Shu para sa training. Baka nasa biyahe na siya pabalik ngayon sakay ng eroplano. Oh? Kaya pala ginagamit niya ang pagkakataon na wala ang boss para lang makapagyabang dito. Akala ko naman kung sino siyang magaling. Tiempo lang pala siya kung gumawa ng gulo. Sinasabi ko sa iyo, ikaw, itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Ikaw. Sige po, pakibigay na lang. Itong calling card kay Director Shu at pakisabi na bumalik. Na si Lin Wei. Yuyan, huwag kang mag-alala. Ako bilang mama mo ay sisiguraduhin silang mismo ang hihingi ng paumanhin sa atin. Tara na. Kung hindi ko pa ipapakita ang autoridad bilang principal, baka isipin nilang pupwede na lang silang gumawa ng gulo rito. Principal Wang, bumalik na po si Director Shu. Naghihintay po siya sa receiving area. Naintindihan ko po, bababa na agad ako. Magpatuloy ka. Sige po. Director Shu, sa wakas ay bumalik ka na. May nangyaring kaunting aksidente kanina, pero yung tungkol doon, maayos ko na itong naresolba. Aksidente? Anong nangyari? May isang taong walang galang na naglakas loob sa harap ng Lin Group at sa harap ni President Lin na magpanggap bilang siya. Naglabas pa siya ng lumang business card mo na matagal nang kanselado at sinabing siya ang totoong President Lin. Hindi ba nakakatawa ang ginawa niya? Akin na ang business card. Titingnan ko. Ang mga tao talaga ngayon, sobrang lakas ng loob. Pati pagkatao ni President Lin ay pinapanggap. Ang taong nagbigay sa iyo ng card na iyan, nasaan na siya ngayon? Siya? Karakaalis lang niya kanina. Director Shu, kung gusto niyo po siyang managot, ngayon din ay uutusan ko ang mga guwardya na hulihin ang taong iyon at ibalik dito. Hulihin mo. Dapat lang na may hulihin. Pero yung tinutukoy mo na sinasabi mong President Lin, alam mo ba, ang seryeng ito ng business card noong ito ay ipinalimbag ay may mga kanya-kanyang special code. Ito ang card na may code na 001, ang pinakauna, na ako mismo ang nagbigay kay President Lin. Sa buong Yuncheng, iisa lang ang ganito.
Ito, paano ito naging posible? 3 taon na akong nakikipagtulungan kay President Lin. Hindi ko man alam kung ano ang mga nangyari sa Lin Group nitong mga nakaraang taon. Pero yung President Lin na sinasabi mo ay siguradong isa lamang huwad at mapagpanggap. Wang Xiang, natatandaan kong sinabi mo na gusto mong pumasok sa board ng paaralan? Pero sa ngayon, isipin mo na lang kung paano ka hihingi ng tawad kay President Lin. Director Shu, Director Shu. Paano naman ito? At paano naman ang isang ito? Ano? Madam, Miss, kumain po muna kayo ng prutas. Tianteli, ilang taon ka na po bang naninilbihan sa pamilya namin? Madam, bakit niyo po biglang natanong yan? Wala lang po. Gusto ko lang makipagkwentuhan. Halika rito. Kung bibilangin po natin, mahigit 20 taon na rin po nang magsimula ako rito. Mas bata pa ako kaysa sa edad niyo ngayon. Tingnan niyo naman, ang mga buhok ko, puro puti na po. Matanda na po talaga ako. Sa loob ng maraming taon, alam kong napakahirap ng ginawa mo, Tianteli. Bibigyan kita ng bonus na katumbas ng sahod mo sa isang buong taon. Mula ngayon, hindi mo na kailangang manatili rito para magsilbi. Maari mo nang isama ang iyong anak at apo, at umuwi para makasama ang iyong pamilya ng masaya. Hindi po pwede. Hindi po. Madam, paano po ito mangyayari? Kakamabuti niyo pa lang po, kailangan niyo pa po ng mag-aalaga. Kapag umalis po ako, ang ating amo, saan siya kukuha ng oras para alagaan ka at ang pamilya? At si Miss naman po? Yan, halika. Yan. Sabihin mo sa kanya, gusto mo ba talaga na si Lola Lee ay umalis na? Mama, si Lola Li po ay naging napakabait sa akin. Maaari po bang wag siyang paalisin? Yuyan, parang nitong mga nakaraang taon habang wala ako, marami kang naranasang pait at paghihirap. Kasalanan ko, hindi ko ito napag-isipan ng maigi. Tianteli, sige na, magpatuloy ka muna sa mga gagawin mo. Dali, kumain tayo ng prutas. Liu Xue, pakiimbestigahan mo kung ano ang mga ginawa ni Tianteli sa loob ng 3 taon na ito kay Yan. Huwag kang magpapalampas ng kahit anong detalye. Yan. Ang mama mo ay hinding-hindi na muling aalis sa tabi mo. Gusto mo bang lumabas at maglaro? Tara. Talaga po? Yay! Salamat po. Ang masamang babaeng yan na si Lin Wei, siguradong may nadiskubre na siya. At kung may napansin man siya, ano naman? 3 taon nating pinagplanuhan at pinaghirapan ito. Nagpasok tayo ng ating mga tao. At inilipat ang mga ari-arian. Ngayon, ang Lin family ay ganap na nating nakuha at wala ng laman. Si Lin Wei ngayon ay isa na lamang na tau-tauhan na nagbabantay sa walang kwentang kumpanya. Wala siyang binatbat. Nasisiraan ka na ba ng bait? Kung biglang bumalik si Lin Wei at matuklasan niya ang lahat. Mas mabuti nga iyon para makita niya. Kung sino na ang tunay na masusunod dito. Halika na. Pagkatapos nating magtagumpay sa plano, at pagkatapos mapaalis si Lin Wei at ang munting sagabal na iyan, palalayasin na natin sila. Sige. Huwag kang maingay. Hello? Asawa ko. Bakit? Wala lang. Tinatanong ko lang kung kailan kayo ni Yuyan uuwi para mapahanda ko kay Tianteli ang hapunan ninyo. Huwag na. Kumain na kami sa labas ni Yuyan. Liu Xue, pakicheck naman para sa akin kung nasaan na si Li Qing ngayon. President Lin, 10 minuto lang pagkaalis ninyo, ay pumasok na po siya sa pamilyang Lin. Ipakita mo agad sa akin ang kuha sa CCTV. Simula po nang bumalik kayo, mukhang may ginawa po silang kalokohan sa monitoring natin. At saka hindi rin po nakikita sa kamera ang loob ng kwarto.
Yuyan, masarap ba? Masarap po. Kapag tapos ka na, uwi na tayo sa bahay. Nasa bahay ka na pala. Tatay, bakit may mapula sa leeg mo? Dito sa leeg? Nasa balkonahe lang ako kanina at nagdidilig ng mga halaman. Baka nakagat lang ako ng lamok. Ang mga gawaing bahay na yan, hindi kita kailanman nakitang gumawa niyan noon. Ginagawa po niya ito dahil nagising na po kayo. Masaya lang po ang puso ni Sir. Gusto niya po talaga na siya mismo ang maglinis ng bahay para maging komportable po ang pananatili niyo. Talaga ba? Mahal ko, napakapagod naman yan para sa'yo. Anong nangyayari sa chandelier na ito? Kapag tuluyan itong nasira balang araw, magiging napakaabala niyan. Siguro, dahil lang, may problema sa linya ng kuryente. Hahahanap ako ng tauhan para tingnan ito. Nanay, nadaanan po namin ng bake shop sa kanto kanina. May bago silang strawberry cake. Gusto ko po nun. Tianteli, pasensya na kung iistorbohin kita. Pwede mo bang bilhan si Yuyan? Sige po, pupunta na po ako ngayon din. Bossing, itong chandelier na to, kanina pa pumapatay sinde. Pakisuri naman ito kung ano ba ang problema at pakicheck na rin po pala ang iba pang mga kwarto. Asawa ko, itong maliit na bagay na to, ako na ang kakausap sa gumagawa. Ikaw, isama mo na si Yan at magpahinga na muna kayo. Mahal ko, nag-message ako sa'yo kanina bakit hindi ka sumasagot. Kanina pa kita hinihintay dito sa hotel. Masaya ba sa playground kanina? Isasama ka ulit ni nanay sa susunod. Gusto mo ba? Hello? President Wang, hindi ko lang tiningnan ang cellphone ko. Sige, nakuha ko na. Asawa ko, mayroon akong kliyente sa negosyo na nakatrabaho ko noon. Sabi niya ay mayroon siyang ilang bote ng masarap na alak at mapilit na pinapapunta ako para matikman ito. Kaya kung pwede. Naintindihan ko. Mag-ingat ka sa daan. Liching, Jiang Tiangqi. Dahil mukhang gustong-gusto niyo ang umarte, sasabayan ko kayo hanggang sa huli. Hindi ko ba sinabi sa iyo? Huwag kang pupunta rito kung wala kang kailangan. Baka may makita na naman siyang butas. Ano bang kinakatakot mo? Hindi ba sabi mo ang lahat ng surveillance ay nasa ilalim ng kontrol mo? Kailangan pa ring mag-ingat. Iba ang paraan ng pagtingin sa akin ni Lin Wei nitong mga nakaraang araw. Sa hinala ko, mayroon na siyang natuklasan. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Ayos lang, kakagising lang niya. Siguradong wala pa siyang hawak na matibay na ebidensya. Pero kailangan nating kumilos agad. Ang mga maliliit na stockholder ng Lin family, nitong mga susunod na araw ay kailangan nating makuha ang panig nilang lahat. Pero ang mga stockholder na iyon ay kasabay na umunlad ni Lin Wei, masyadong malalim ang pinagsamahan nila. Hay nako, magkano lang ba ang halaga ng pinagsamahan? Ang kumpanya ni Director Wang ay malapit nang bumagsak, naghahanap sila ng pera para maisalba iyon. Ang overseas account ni President Lee ay naka-freeze. Nagmamadali siyang takpan ang kanyang mga utang. At ang tungkol naman kay Matandang Chen, nawalan ng pondo ang pabrika niya, malapit na itong tumigil sa operasyon. Sa loob ng 2 araw na ito, anyayahan mo silang kumain sa labas. Alok mo sa kanila na bibilhin natin ang shares nila sa presyong mas mataas ng 20% kaysa sa market value. Paniguradong tuwang-tuwa silang papayag at mabilis nilang ibibigay ang kanilang mga shares sa atin. Gusto talaga nila yan na agad ibigay ang mga share sa ating mga kamay. Kapag ang ating mga share ay lumampas na kay Lin Wei, wala na siyang panama sa atin. Simulan natin sa mga maliliit na shareholder na ito. Alam ko na. Mayroon talagang silang nilulutong masama. Liu Jue, President Lin, ano po ang maipaglilingkod ko? gawin niyo ang ayon sa ating plano. Umpisahan na. Huwag niyo silang bibigyan ng kahit anong pagkakataon. Masusunod po, President Lin? Lahat ng sa akin ay kukunin ko pabalik sa sarili kong mga kamay.
Ang palabas na ito, ako naman ang magdidirekta. Direktor Wang, gaya ng pinag-usapan natin, dadagdagan ng 20%. Kapag pinirmahan niyo po ang kontratang ito ngayon, magiging sa inyo na ang card na ito. Wag na. Paano po ang kakulangan niyo sa pondo? Tungkol sa pondo, naayos na namin ito, kaya hindi nyo na kailangang mag-alala. Kung wala nang iba, mauuna na ako. President Wang, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hoy! Walang utang na loob na matanda. Sandali, paano niya nagawang gawin iyon? Nung nakaraang mga araw lang ay nagmamakaawa siya sa atin na tulungan siya? Hayaan mo na. Mahal ko, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Punta na tayo sa susunod. Tara! President Lee, basta't pinirmahan niyo ang kontrata, ang tungkol sa account niyo sa Switzerland, Hindi na naka-freeze ang account na iyon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Siya nga pala, may gagawin pa ako. Mauuna na ako sa inyo. Ikaw. Nababaliw na ba ang mga taong ito? Noong nakaraang mga araw, halos lumuhod na sila, nagmamakaawa sa atin, nabilhin ang mga share. Ngayon, bigla na lang silang nagbago ng isip. Mga walang hiyang parusahan. parang may mali. Siguradong may mali. Ang isang taong nagbago ang isip ay maaaring nagkataon lang, pero ang ganito karaming shareholder na sabay-sabay na tumalikod sa atin, siguradong may gumagawa ng gulo sa likod nito. Ang ibig mong sabihin, si Lin Wei? Maliban sa kanya, sino pa ang may sapat na kakayahan para mapasunod ang mga tusong taong iyon na kumalaban sa atin? Sabi na nga ba? Si Lin Wei nga talaga ito. Dati nang sinabi ni Lin Wei na sa pagsapit niya ng 10 taong gulang, bibigyan niya siya ng regalo na poprotekta sa kanya habang buhay. Kaya naman pala shares ang tinutukoy niyang regalo. Ngayong wala na sa atin ang mga shares na ito, hindi na talaga natin siya mapipigilan. Mahal, ang talino mo sa ibang bagay. Bakit ngayon ang bagal mong mag-isip? Ano? Sa tagal na wala rito ni Lin Wei, ikaw ang nag-alaga at nagpalaki kay Lin Yuyan. Hanggat napapasunod mo siya, mapupunta rin ang mga share. Naiyan sa kamay natin, di ba? Sa napaka-importanting oras na ito, yang maliit mong ulo mukhang medyo matalino pala. Ay, sayang naman. Dahil mukhang kailangan mong mahirapan sa sitwasyong ito. Masyadong nakatitig sa atin si Lin Wei para tayong magnanakaw sa tingin niya. Kailangan lang nating iparamdam sa kanya. Natuluyan na tayong nag-away para mapakampante siya at magbaba ng depensa. Naintindihan ko ang lahat. Babes, sigurado akong walang idea si Lin Wei ngayon na hawak nating dalawa ang 31% ng share. At kung idaragdag pa ang kaya niyan na 20%. Ang ibig sabihin ang Lin family ay siguradong magiging atin na. Hay? Ang problema lang ay, ang pakikitungo ko kay Yan sa mga nagdaang taon, alam mo naman kung paano iyon. Palagay mo ba ay papayag siyang ibigay sa akin ang share na hawak niya? Ayaw niya? Anak ni Lin Wei si Lin Yuyan, pero hindi ba't anak mo rin naman siya? Nako, pero nitong nakaraang 3 taon, ang atensyon ko ay nakay Fair lang. Kahit isang simpleng regalo man lang ay hindi ko pa nabigay kay Yan, yung tingin niya sa akin nitong nakaraang araw. Parang turing niya sa akin ay estranghero na. Bata lang naman yan. Madali lang amuhin ang puso niyan. Kailangan mo lang maglaan ng oras para sa kaniya, ibilhan mo siya ng mga paborito niyang dress, pakainin mo siya ng cake, at sigurado, mapapasunod mo rin siya agad. Pagdating ng tamang panahon, madali mo na siyang mapapaikot, di ba? Tama ka, si Yan ay ako ang nagpalaki simula bata at siguradong makukuha ko siyang muli sa panig ko. Tandaan mo, galingan mo ang pag-arte. Huwag na huwag mong hahayaang mahalata ni Lin Wei ang totoo. Huwag kang mag-alala, pagdating sa pag-arte, mas bihasa ako kaysa sa iyo.
Nasaan si Yuyan? Huwag po kayong mag-alala. President Lin, maaari pong ang bata ay niyakaya ng kaklase para maglaro. Maaari niyo po muna siyang tawagan para magtanong. Sige. Yuyan, nasaan ka ba? Narito na si Mama para sunduin ka. Mama, kasama ko po si Papa at namimili kami ng piano ngayon. Piano? Asawa ko, hindi ba't matagal na gustong matuto ng piano ng anak natin? Dati, iniisip nating bata pa siya. At baka makagulo ito sa pag-aaral niya. Pero laging matataas ang mga grado niya sa school. Nararapat lang na pagbigyan na natin ang kahilingan niya. Sige. Umuwi kayo ng maaga, ha? Opo, babi po, Mama. Liu Xue. Dati ba, isinama na ni Zhang Tiangqi si Yuyan para mamili? Kailanman ay hindi pa po nangyayari iyon. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang binabalak niya. Ano man po ang mangyari, mabuting balita pa rin po na gusto niyang magpakabuti sa bata. Tara na. Ang ganda naman ng piano na ito. Gusto ko ring tumugtog niyan. Para ito sa piganong binili ko para kay Yan. Sino nagsabi sa iyong galawin niyan? Wala kang modo! Alam mo ba ang mga patakaran dito? Papa, pero noon, kahit anong meron ka, ay laging ako ang pinapauna mo. Bakit? Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa iyo, tawagin mo na akong uncle mula ngayon? Si Yan lang ang tanging anak ko. Pero Papa, Kapag inulit mo pa iyan, palalayasin kita dito ngayon din. Papa, hayaan na lang po nating nandito ang piano. Kapag gusto niya tong tugtugin, hayaan na natin siya. Napakabait mo talaga. Halika, ikaw na ang tumugtog. Mahal, bakit nandito ka na? Tingnan mo, ito ang para kay Yan na bagong bili na piano. Yan. Pumunta ka muna sa itaas at gawin ang iyong homework. Mamaya, kapag oras na ng kainan, tatawagin na lang kita. Opo, Mama. Siya nga pala. Hindi lang. Si Yan ang nabilhan ko ng regalo. May inihanda rin akong sorpresa para sa iyo. Bakit parang bigla mo naisip ang bigyan ako ng regalo? Anong klaseng tanong yan? Bibili ako para sa sarili kong asawa. Ng regalo? Kailangan pa ba ng dahilan? Bigla kang naging mapagbigay sa amin ng anak mo, pero hindi yan ang dati mong estilo. Iniisip ko lang na baka dapat ay alagaan ko naman kayo. Tingnan mo ang packaging. Ang regalo sa loob ay mukhang custom-made, di ba? Bakit ka biglang naging sobrang asikaso sa aming mag-ina? Mahal, noong 3 taon kang nasa ospital, lahat ng gawain sa kumpanya, malaki man o maliit, ay nasa mga balikat ko. Araw-araw ay sobrang abala ako at hindi ko na namamalaya ng oras. Kaya hindi. Maiiwasang mapabayaan ko ang pag-aalaga sa tahanan. Pero ayos na ngayon, nagising ka na sa wakas. At makakahinga na rin ako ng maluwag. Sa susunod, ang prioridad ko ay mapupunta na sa inyo ng anak natin para maayos na at makabawi man lang sa mga pagkukulang ko noon. Talaga bang yan ang iniisip mo? Siyempre, asawa kita at si Yan ang sarili nating anak. Magagawa ko bang lokohin kayo? Paano naman kayo ni Liching? Anong mayroon sa inyo? Sa totoo lang, ginagawa ko ito para sa pamilya natin, para sa kumpanya. Noong bigla kang nawalan ng malay, naging magulo ang kumpanya, lahat ng mga kakumpetensya, isa-isa silang nagbalak na agawin ang Lin family. Sobrang naging abala at nahati ang oras ko. Dahil nag-iisa lang ako at wala akong magawa, pinapunta ko si Liching dito para tulungan ako sa mga utos. Mahal, makakaasa ka po. Ako at siya, siguradong wala kaming iba pang ugnayan. Para sa kumpanya? Paano naman ang tungkol sa pulong sa paaralan? Sa harap ng maraming estudyante at magulang, hinamak niya si Yan at pinahiya siya. Mahal, ang tungkol doon, nahuli ko na lang nalaman. Kung hindi lang dahil kay Tiante Lee na maraming taon nang nagtatrabaho sa atin at nakiusap para sa kanya, siguradong paparusahan ko siya. Mahal? Nga pala, tingnan mo. Na-block at na-delete ko na siya. Huwag kang mag-alala.
Mula ngayon ay puputulin ko na ang ugnayan sa kanya. Nitong mga nakaraang taon, ang hirap ng kumpanya at anak ay nasa balikat niyang lahat. Hindi nga naging madali para sa kanya. Basta't mula ngayon ay mahalaga sa kanya ang pamilyang ito, pati ang ating anak. Siguro, dapat ko siyang bigyan ng pagkakataong magbago. President Lin? Nandito na po si President Lin. Tamang-tama po. Nakahanda na ang hapunan. Maaari na po kayong kumain. Yan. Halina sa baba at kumain. Yan. Bilis. Maupo ka na at kumain. Pagkain lang ang alam mo? Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang modo. Tapos na ba ang assignment mo? Hindi pa po. Bumalik ka sa kwarto mo at mag-aral. Tandaan mo ito. Pagkatapos lang kumain ng mga amo, tsaka ka lang pwedeng kumain. Kapag wala ka pa ring modo, talagang paparusahan kita. Bumalik ka sa kwarto. Napakasipag naman ni Yan. Tingnan mo, binilhan ka ni Papa ng paborito mong strawberry cake. Salamat po, Papa. Yan. Noong bumalik ang mama mo, mayroon ba siyang palihim na ibinigay sa iyo? Meron po, pero hindi ko po alam kung ano iyon. Yan. Si mama mo ba? Ay pinapirma ka ng pangalan mo? Iyong pagpirma sa mga dokumento. Hindi niya po sinabi kung para saan. Pero noong nakaraang araw, nagdala si Mama ng uncle lawyer dito sa bahay at pinapirma niya ako sa maraming mga papel. Yan. Tingnan mo nga. Ito ba ang mga salitang iyon? Iyan nga po, sabi ni Mama. Ito ang protection ko. Yan. Kung ganoon, pwede mo bang ilabas ang bagay na ito at ipakita kay Papa? Ang galing. Napakaswerte ko naman. Papa, anong nangyari sa'yo? Bakit tawa ka ng tawa? Wala lang ito, Yan. Ang bagay na ito ay ibinigay ng nanay mo para sa iyong kayamanan. Kaya syempre, mahalaga ito. Huwag mo na itong isipin dahil usapang matanda ito. Pagkatapos mong kumain, ay gawin mo na ang iyong mga aralin. Siya nga pala. Ang isang ito ay espesyal na kayamanan mo. Kaya wag na wag mong sasabihin kahit kanino. Ching-ching! Nahanap ko na ang kasunduan sa paglipat ng mga shares. Mabuti naman. Sundin ang plano. Kailangang mapunta sa atin ang kontrol ng kasunduang iyon para maging atin na iyan. Huwag kang mag-alala. Habang narito si Yan, si Lin Wei ay hindi makakapalag sa atin. Yan. Halika rito. Yan. Halika. Tulungan mo si Papa na pumirma rito. Papa, para saan ang pipirmahan? Yan. Hindi ba't gusto mong mag-aral ng piano? Ipinag-enroll kita ng klase sa piano. Halika. Pirmahan mo lang ito at ayos na. Pero, Papa, sabi ni Mama, bago pumirma, dapat basahin muna ang nilalaman. Yan. Ang nilalamang ito ay puro komplikadong mga tuntunin. Pangalampas tao lang na mga salita. Hindi pa ito maiintindihan ng isang bata. Halika, pirmahan na natin ito. At isasama kita sa amusement park para maglaro. Okay ba iyon? Tianchi. Ano yung ipinapapirma mo kay Yan? Isa lang itong confirmation form para sa klase ng piano. Bakit? Maaga kang nakauwi ngayon? Wala bang overtime? Piano class? Oo.
Ito ay isang napakahusay na training class sa piano. Limitado ang slots, kaya pinaghirapan ko talaga para lang makakuha nito. Tama po. Tama po. Talagang si Sir ay nagbuhos ng maraming pagod para mahanap ito. Limitado ang mga slot na ito. Huwag nating hayaang mapag-iwanan ang bata. Yan. Pirmahan mo na ito ng mabilis para makapag-feedback na ako kay Guro. Bakit nakatulala ka lang? Pumirma ka? Pagkatapos pirmahan, bilisan mo at gumawa ka na ng homework. Yung papeles ay itatago ko muna. Bukas ko na lang ibibigay ang feedback kay Guro. May usapan pa kami ng kliyente mamayang gabi. Hindi na ako kakain dito. Aalis na ako. Nasaan na ang kontrata? Heto na. Napakagaling. Sa handaan ng Lin family sa susunod na linggo, sa harap mismo ng lahat ng shareholders at mga executives, tuluyan kong kukunin ang lahat mula kay Lin Wei. Pagdating ng oras, ang kumpanyang mismong siya ang nagtatag ay tuluyan ng mapupunta sa mga kamay nating dalawa. Zhang Tiangqi, binigyan na kita ng pagkakataon, pero binigo mo pa rin ako. Liu Xue, naayos na ba ang lahat tungkol sa shares? Nagawa na po namin ayon sa inyong utos. Mabuti. Ipagpatuloy ang pagbabantay kay Li Qing. Sa sandaling may mangyaring kahina-hinala, mag-ulat ka agad sa akin. Masyado kang maingay, araw-araw na lang tumutugtog niyan, nakakabuwisit na talaga. Bakit mo pinunit ang score ko? Kabibigay lang yan sa akin ni teacher. Sino ang may sabi sa iyong harangan ng daan ko? Papa, utusan mo siyang mag-sorry sa akin. Umalis ka sa harap ko. Napakaliit na bagay. Ginugulo mo pa ako? Nakakainis na. Pero, Nabubuwisit ako tuwing nakikita-kita. Hindi mo ba nakikita na may ginagawa ako? sabi mo noong una, lagi kang magmamalasakit sa akin. Ako? Kung ano ang gagawin ko, kailangan ko pa bang turuan mo? Zhang Tianqi. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ng bata? Wala pang isip ang bata. Napakaingay niya. Ano namang masama kung pagsabihan ko siya? Huwag kang gumawa ng gulo sa maliit na bagay. Sa nakikita ko, maliwanag na siya ang unang nunit ng pyesa. At siya pa ang nangahas manakit. Hindi mo siya pinapagalitan, pero sinisisi mo pa si Yanyan. May mali rin naman si Yanyan. Dapat ay magpasensya na lang siya. Fair? Anong nangyari? Anak ko siya. Bakit kailangan niyang magpasensya sa anak ng iba? Kailangang humingi ng tawad ng batang iyan ngayon din. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa isang katulong. Narito ka sa pamilyang Lin. Wala kang karapatan, bilang isang estranghero, na magmalaki rito. Lumayas ka rito ngayon din. Aba, President Lin, itong si Fayer, isang bata lang siya. Hindi naman niya alam ang sinasabi niya. Bakit mo naman papatulan ang isang bata? Tama po, Lin Wei. Bata pa po siya. Hindi lang po siya nakapag-isip bago magsalita. Huwag niyo na po sanang dibdibin. Zhang Tianqi, dahil ikaw ang tatay ni Yanyan, ay gusto sana kitang iwanan ng kahit kaunting dangal. Hindi ko akalain na magagawa mong hayaan ang anak ng iba na apihin si Yanyan. Sige, maghiwalay na tayo. Mag-divorce na tayo.
Pirmahan mo na ito. Divorce lang ba? Matagal na akong nagsasawa sa pag-asta mong napakataas. Linway, nababaliw ka na. Sa loob ng maraming taon para sa pamilyang ito at para sa kumpanya, nagpakapagod ako ng husto. Tapos ngayon, gusto mo akong umalis nang walang kahit ano. Gusto mo akong palayasin? Manigas ka. Zhang Tiangqi, noong palihim mong ginagawa ang mga kasuklam-suklam na bagay na iyon, hindi mo ba naisip ang kahihinatnan nito? Naku, President Lin, ang mag-asawa ay hindi dapat nagtatanim ng galit sa isa't isa. Kung mayroon mang problema, pag-usapan nyo ng maayos. Alam mo, kapag talagang lumala pa ang sitwasyon, bukod sa nakakahiya ito, pati si Yan Yan ay madadamay sa hirap. Naku, hindi ito makakabuti kahit kanino. Hindi ba? At pati ikaw? Lumayas din kayo sa pamilyang Lin. Inaalala ko ang pinagsamahan natin noon at gusto ko sanang bigyan ka ng kaunting dignidad. Pero hindi ibig sabihin niyon na hahayaan mo na lang ang iyong apo na magwala sa pamilyang Lin na parang hindi niya alam kung sino ang amo. Ikaw? Bibigyan ko kayo ng 1 oras para maglaho sa harap ko. May 300,000 dolyar dito. Sapat na ito para sa matiwasay na pamumuhay sa natitira mong buhay. Huwag ka nang masyadong mapagsamantala. 300,000 dolyar? Iyan lang ba ang halaga para paalisin ako? Asa ka pa? Bata pa ang iyong ama noon, ay nagsisilbi na ako sa pamilyang Lin. Sa loob ng maraming taon ay nagpakapagod ako at kahit ang bawat bahagi ng laryo at halaman sa paligid ng mansyon ay mas alam ko pa kaysa sa iyo. Bakit? Ngayon ay basta-basta mo na lang ako itatapon? Nasaan ang konsensya mo? Kinain na ba ng aso ang iyong konsensya? Hindi ako aalis. Bahay ko ito. Sabi ng papa ko, kapag nakuha na niya ang kumpanya, ang bahay na ito, at ang lahat ng gamit dito, ay magiging akin. Kayo ang dapat na lumayas. Linway, huwag mong isipin na hindi ko alam ang binabalak mo. Gusto mo akong kontrolin gamit ang diborsyong ito? Nagkakamali ka? Ang bahay na ito, binili natin ito matapos nating ikasal. Anong karapatan mong palayasin ako? Si Tiante Lee? Nagsilbi sa inyong pamilyang Lin ng 3 henerasyon. Hindi ba dapat man lang kilalanin ang sakripisyo niya? Tatalsikin mo siya basta-basta. Tinanong mo ba ang opinyon ko? Linway, ang buong buhay ko ay ibinigay ko sa inyong pamilyang Lin. Noong bata pa ako, nagsilbi ako sa matatanda. Ngayong matanda na ako, tinutulungan ko naman ang mga bata. Ngayon, ang mga butot balat ko ay mahina na. Wala na akong silbi, nagmukha na akong sagabal. Ikaw, talaga bang itataboy mo ako, akong matandang ito? Para lang pahirapan ng husto. Ngayong araw, maliban na lang kung wala na akong malay habang inilalabas, kung hindi, ang natitirang buhay ko ay dito na mauubos. Naku, Linway! Tingnan mo, kung paano mo ginigipit si Tiante Lee. Pinanood ni Tiante Lee na, lumaki si Yan Yan, daig pa niya ang totoong lola. Pilit mo talaga siyang pinalalayas. Hindi mo ba alam na sinasaktan mo ang kalooban ng bata? Kayo. Wala kayong karapatang banggitin si Yuyan. Hindi ka naman pala ganoon katanga. Wala ka nang ginawa kundi kumain. Iligpit mo na agad ang mga platong ito. 10 taong gulang ka na, pero wala ka pa ring alam gawin? Bilisan mo. Paano ka ba magpunas? Linisin mong mabuti ito. Tiante Lee, gusto ko pong kumain ng prutas. Gusto mong magprutas? Sige, hugasan mo na ang mga prutas na iyon. Bilisan mo, kunin mo na ito. President Lin, isang pagkakamali lang, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Gusto ko lang pong turuan ang bata para matutong magtrabaho at maging matulungin sa iba.
Tama po, Linway. Ito ay, tiyak na walang masamang balak si Tiante Lee. Matanda na po kasi siya. Ang paraan niya ng pagdidisiplina ay makaluma na, pero sigurado akong mabuti ang layunin niya. Hindi po ganoon iyon. Mama, kapag wala po kayo, alagi niya po akong sinasaktan. Hindi niya rin ako pinapakain ng pagkain gawa ni Pamilyang Lin. At sinasabi pa niyang panggulo lang daw ako. Bata ka na walang hiya? Nagagawa mo pa akong siraan. Humanda ka at parurusahan kita ng... Ano? Nagawa mo pang manakit sa harapan ko? Linway, huwag kang umarte na para bang ikaw ang masyadong agrabyado. Noong wala kang malay, sino ba ang nagpanatili ng katatagan ng kumpanya? Ngayong gising ka na. Gusto mo na lang basta kaming talikuran matapos ka naming tulungan? At basta na lang palayasin. Ang plano mo sa isip mo, masyado talagang tuso. Zhang Tianqi, noong nakapatong ka sa ibang babae, hindi mo ba napansin ang litratong ito sa dingding? Ang dumi talaga ng ugali mo. Linway, lakas ng loob mong gumamit ng kamera para videohan ako ng patago. Kung ayaw mong malaman ang ginagawa mo, sana ay hindi mo na lang ito ginawa sa simula pa lang. Wala kayong dapat sisihin sa kapusukan nyo kundi ang sarili nyo. Sige, Linway, ngayon ko lang talaga nakita ang tunay mong kulay. Isa kang malupit. At masamang babaeng puro pandaraya lang ang alam. Napakasama mong babae. Huwag mong pagsasalitaan ng masama ang tatay at nanay ko. Linway, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Hindi pa sapat na nanakit ka ng matanda, pati ba naman ang bata ay sasaktan mo? Nanay, sinaktan niya po si Lola. Sinabihan pa si tatay na masamang tao. Gusto niya kaming lahat na palayasin dito at angkinin ang bahay natin. Hindi po totoo iyon. Sila po ang unang nanakit. Pinoprotektahan lang po ako ni nanay. Li Ching, ang anak mo ay talaga namang kaparehong kapareho mo. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Hoy! Sige nga, subukan mong ulitin yan. Nandyan lang ang CCTV. Sino ba talaga ang unang nanakit? Sino ang nagwawala at nambabaliktad? Kailangan ko bang ilabas ito ngayon para ipanood uli sa inyo ng maayos? Sakto. Ngayong araw ay magkakasama na kayong pamilya ng mga walang kwenta. Hindi ko na kailangang isa-isahin pa kayo para pagbayarin sa mga ginawa nyo sa akin. Linway, naging mag-asawa rin naman tayo. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kalupit? Kapag kumalat ang balitang ito, gusto mo bang maging katawa-tawa ang pamilyang Lin sa harap ng lahat? Ako pa ang nagpapahiya? Zhang Tianqi, noong ginagawa nyo ang mga kabalahurang iyon, bakit hindi nyo naisaip na darating ang araw na ito? Bakit hindi nyo naisip na nakakahiya iyon? Oo. Nagtaksil ako, pero hindi ba dahil din yan sa'yo? Mula nang pumasok ako sa pamilyang Lin ninyo, sino sa inyo ang tumingin sa akin ng maayos? Sino ang tumuring sa akin bilang tao? Lalaki rin ako. Hindi ako isang alipin na sunod-sunuran lang sa inyo. Gusto ko lang mamuhay para sa sarili ko. Anong masama doon? Iyan ba ang tinatawag mong pamumuhay para sa sarili mo? Zhang Tianqi, pinalalabas mo pang tama ang pangangaliwa mo. Napakalinis mo talagang tao. Linway, matagal kang nakoma. Alangan naman na hayaan mong masayang ang buong buhay ni Tianqi? Tsaka pagkatapos niyong magpakasal, wala ka man lang kahit na isang tungkulin bilang asawa na ginawa, tapos may mukha ka pang manisi ng ibang tao? Tama. 3 taon kang tulog. At ikaw, wala na kayong ugnayan bilang mag-asawa. Inalagaan siya ng anak ko, siya ang gumagawa ng tungkulin mo. Sa halip na magpasalamat ka, ikaw pa ang may ganang magalit. Anong klaseng babae ka ba? Ang papa at mama ko ay magkababata. Dahil sa'yo kaya sila napilitang maghiwalay. Ikaw ang nanghimasok sa relasyon ng iba. Ireserba nyo na lang ang mga sasabihin nyo sa abogado ko. Linway, masyado mong iniisip na mahalaga ka, hindi ba? Akala mo ba talaga na sa lumipas na mga taon ko sa pamilyang Lin ay wala akong inihandang plano? Oh, ganoon ba? Inilipat ko na ang lahat ng shares ko.
sa pangalan ni Li Ching. Siya na ngayon ang sa buong Lin Corporation ay siyang pinakamalaking shareholder. Sa susunod na linggo sa meeting ng mga shareholder, ihahayag ko sa harap ng lahat ng mga board member na ako ang tunay na may kapangyarihan sa Lin family. At isa pa, ang mga shares na hawak ng pinakamamahal mong anak ay matagal na naming nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang at nakapirma na siya sa kasunduan. Naku, hindi na magtatagal. Kayong mag-ina ay palalayasin at tuluyang magiging pulubi. Hindi ba sabi mo ay protektado niyo kami ni Mama? Bakit ngayon ay nananakawin mo pa ang kumpanya ni Mama? At balak niyo pa kaming palayasin? Lin Yuyan, sino ka sa akala mo? Ang mga ito ay nararapat lang para kay Tiangki. Ang nanay mo lang itong matigas ang ulo at ayaw umalis sa pwesto. Tapos ka na ba sa mga walang kwenta mong sinasabi? Ikaw? Kung ganoon, magkakaalaman na tayo sa meeting sa susunod na linggo. Gusto ko kasing makita kung sino ang mapapalayas. Ngayon, pipiliin niyo ba ang umalis ng maayos dito sa lugar ko? O tatawag ako agad ng security para itapon kayo rito na parang mga basura? Che, ang pangit ng lugar na ito, hindi namin ito kailangan. Maghintay ka lang. Kapag nakuha na namin ang posisyon sa Lin Corporation, darating ang oras na luluha ka at magmamakaawa sa harap ko. Tandaan mo yan. Tara na! Yan. Huwag kang matakot. Nandito lang si Mama. Mama, ang sabi nila, itataboy nila tayo mula sa ating tahanan at wala na tayong matitirhan. Hindi mangyayari yon. Yan. Ipinapangako ni Mama sa'yo na sa shareholder meeting sa susunod na linggo, sisiguraduhin ni Mama na mabubunyag ang kanilang masamang balak. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, palagi kang poprotektahan ni Mama. Halika na, magpiano na lang tayo. Ipaalam na sa lahat at sabihan ang mga taga-legal department at notaryo na maghanda na. Huwag kayong mag-alala, President Lin. Dahil lahat ng mga proseso ay na-check na namin ng maigi, ang mga tauhan ay naka-standby na rin. Naghihintay na lang na mahulog sila sa sarili nilang bitag. Sige, balitaan mo ako agad. Panahon na para tapusin ang palabas na ito. Kumusta na ang mga matatanda sa kumpanya? Pumayag na ba sila? Huwag mo nang itanong. Ang mga matandang iyon talagang napakasuwabe kung kumilos. Lahat sila ay nagpapanggap na walang alam. Ang totoo niyan, pinapanood lang nila tayo mula sa malayo at hinihintay na matapos ang laban natin kay Lin Wei bago sila pumili ng papanigan. Bakit mo pa kailangan magalit diyan? Kung hindi nila ibibigay sa atin ang kanilang mga stocks, lalong hindi sila tanga para tulungan si Lin Wei. Ang mga matatandang fox na iyan, napakatalino nila. Kung sino ang may hawak ng kapangyarihan at makakapagbigay sa kanila ng pera, doon sila sasama. Sa ngayon, tayo ang may hawak ng pinakamaraming shares. Hindi sila papayag na malugi para lang kalabanin tayo. Sabagay, tama ka. Sa ngayon sa kumpanya, suportado na tayo ng karamihan sa mga tao at nagkakaisa na ang lahat. Sa oras na maipakita na natin ang kasunduan sa paglipat ng mga shares at kapag nabigay na natin ang pangako na dodoblehin ang kanilang dibidendo, siguradong ang lahat ng mga nasa gitna noon ay mapipilitang pumanig sa atin. Kahit gaano pa kagaling si Lin Wei, wala siyang magagawa kundi panoorin lang tayo habang kinukuha natin ang Lin family. Eksakto. Kapag hawak na natin ang Lin family, tingnan mo kung paano ko parurusahan ang masamang babaeng si Lin Wei. Sisiguraduhin kong mawawala ang dangal niya at hinding-hindi na siya makakataas ng ulo. Magmamakaawa siya sa paanan ko. Huwag kang mag-alala. Sa oras na iyon, kapag nakuha na natin ang kontrol, yung mga natitirang shares ni Lin Wei, marami akong paraan para kusa niyang ibigay ang mga iyon. Pati na rin si Lin Yuyan. Paglilingkurin ko siya para sa ating fair, siya ang magsisilbi ng tsaa at siya ang maglalaba at magluluto. Magsisilbi siyang personal na katulong habang buhay. Darating ang araw na gagawin nating alipin ang mag-inang iyan. Yan. Sa gaganaping shareholders meeting ngayong araw, ikaw ang pinaka-importanting tao rito. Ang lahat ng itinuro sa iyo ni Mama, naalala mo ba ang lahat?
Opo, naalala ko po. Huwag kabahan at huwag matakot. Sasabihin ko po ang lahat ng katotohanan. Hindi ko palalagpasin ang mga masasamang taong nagnakaw sa kumpanya ni Mama. Linway, ano ba ang ginagawa mo? Napakahalaga ng meeting na ito. Pero nagsama ka pa ng isang bata rito. Maayos ba iyan sa tingin mo? Tama. Kung may galang ka pa, paalisin mo na siya agad. Baka lang umiyak at mag-iskandalo pa siya rito. Nakakahiya lang kayong dalawa. Yan, hindi ito ang lugar na nararapat para sa iyo. Hindi ako sasama sa iyo, manloloko ka. Anong karapatan niyo para harangin ang anak ko? Linway, huwag kang masyadong mayabang. Pagkatapos ng araw na ito, ang Lin Group ay wala nang kinalaman sa iyo, kahit isang sentimo. Kung matalino ka, umalis ka na ngayon para may natitira ka pang dignidad. Talaga? Mamaya ay malalaman niyo rin kung sino talaga ang dapat lumayas dito. Linway, 3 taon naming pinagplanuhan ang lahat ng ito. Kagigising mo pa lang sa katotohanan. Akala mo ba ay kaya mo kaming tapatan? Huwag ka nang mangarap ng gising. Linway, bakit ang kapal ng mukha mo? Nakatulog ka ng 3 taon? At pagkagising mo, ay aagawin mo agad ang upuan ng pinuno? At nagdala ka pa ng bata para manggulo? Wala ka na ba talagang respeto sa mga shareholder? Hanggat ako pa ang chairperson ng Lin Corporation, ang upuang ito ay hindi pwedeng maupuan ng kahit sino. Pagdating naman kay Yan, siya ang sa Lin Corporation na tanging legal na tagapagmana. Ang pagdalo niya sa sarili naming board meeting ay tama at nararapat lang. Nawala ka ng 3 taon. Ang narating ng kumpanya ngayon ay dahil lang sa aming dalawa ni Tiangki. Kakagising mo lang at heto ka't nangaagaw ng kapangyarihan. Hindi ba napaka-selfish mo naman yata? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang masyadong puriin ang sarili mo. Anong ibubuhos ang buhay para sa kumpanya? Sa tingin ko, ang ginagawa nyo lang ay sinasamantala ang pagkakataon para magpayaman. Ginagawa ninyong ang Lin Corporation ay parang sarili ninyong bangko, at wala nang iba pa. Huwag kang magparatang ng walang basehan. Sa nakaraang 3 taon para sa kumpanya, ay ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. At marami sa mga nanditong mga shareholder at mga business partner, sila ang mga mismong nakasaksi niyon. Sa inyong lahat ng mga direktor, ngayong araw, bukod sa pagdiriwang ng pag-unlad ng Lin Corporation, mayroon din akong isang napakahalagang bagay na kailangang i-anunsyo. Simula sa araw na ito, formal ko ng pamamahalaan ang Lin Corporation at magiging bagong leader. Hawak ko ngayon sa Lin Corporation ang 51% ng mga stocks. Ako ang pinakamalaking shareholder ng mga Lin. Sa kahit anong aspeto man tingnan, ako ang pinakaangkop na kandidato para sa pagkadirektor. Tungkol sa kakayahan ni President Lee, naniniwala akong tayong lahat ay nakakita nito. Sa loob ng 3 taon, talagang napataas ni President Lee ang kita ng Lin Corporation ng doble. Sa tingin ko, ang pagmamana ni President Lee bilang direktor ang siyang inaasahan ng lahat. Tama iyan. Si President Lee, sa 3 taong ito, ay napakalaki ng naibigay para sa kumpanya. Suportado namin si President Lee ng buo. Kakagaling lang ni President Lin mula sa pagkakaaksidente. Dapat lang muna siyang magpahinga ng mabuti. Sa ngayon, mas mabuting si President Lee muna ang mamuno dahil mas mainam ito para sa matatag na pag-unlad ng kumpanya. Ayon sa mga patakaran, ang sinumang may pinakamaraming stocks, siya ang may pinakamalakas na boses sa pagpapasya. Si President Lee ay may mahigit 51% ng stocks, kaya siya dapat ang maging bagong direktor. Depende rin kung ang pagkuha sa mga stocks na ito ay legal ba o hindi. Kinu-question mo ako? Ang mga materyales ng kasunduan na hawak ko ay kumpleto na. Linway, sabihin mo nga, alin doon ang hindi makatwiran? Ngayong umabot na tayo sa ganito, nagawa mo pang gumawa ng gulo at magkalat ng kasinungalingan. Linway, bukod sa matigas mong paninindigan, ano pa bang alam mong gawin? Kung nagkakalat man ako ng kasinungalingan, hayaan na lang natin sa mga profesional na ipaliwanag ang lahat. Profesional talaga? Sa tingin ko, pakitang tao mo lang ang mga yan. Sige na, Linway. Huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat. Kung may ebidensya man, ang legal team na ang bahalang maglabas ng katotohanan. Sa tingin mo ba? President Zhang, dahil pareho kayong may sariling bersyon ng kuwento, mas mabuting hayaan natin ang legal team na ipaliwanag ng mabuti ang lahat para naman kaming lahat ay makapagbigay ng tamang husga.
Sige po. Sa inyo po, mga Board of Director, pagkatapos ng aming masusing investigasyon, ang transfer ng share na hawak ni President Lee ay may mga malinaw na butas at problema. Una, ang nilagdaang transfer agreement ni Binibining Yuyan ay walang bisa sa ilalim ng batas. Pangalawa, ang transfer agreement ni President Zhang. Kalokohan. Personal kong nakita si Yuyan na lumagda. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan sa internet ang komposisyon ng mga share. Ano? Sa impormasyon ng stocks ng kumpanya, wala talaga doon ang pangalan ni Li Ching. Paano itong nangyari? Lin Wei, anong kalokohan ba ang ginawa mo? Sigurado ako na. Nailipat ko na ang mga shares dito. Yan. Ipakita mo ang hawak mong dokumento sa kanilang lahat. Ito ang tunay na kasunduan sa paglipat ng stocks. Hindi. Hindi ito posible. Nakita ko mismo nang pumirma siya. Paanong naging peke ito? Lahat ng nakita nyo noong nakaraan ay isa lamang itong pinaghandaan kong palabas para sa inyo. Sa kamay ni Yan, mula simula hanggang sa huli, ay wala talagang kapangyarihan na maglipat ng stocks. Wei. Nagkamali ako. Pinilit lang ako ni Li Ching. Sabi niya sa akin, dahil na comatose ka na ng 3 taon, paniguradong hindi ka na magigising. Pinagawa niya sa akin at katuwang siya para agawin ang stocks ng Lin Corporation. Ako, nabulagan lang po ako sa tukso noon, kaya nauto niya lang din po ako. Zhang Tianqi, punyeta, huwag kang gumawa ng kwento. Mismong ikaw pa nga, na parang isang asong nagmakaawa sa akin. Natulungan kang makuha ang Lin family. Hump? Asawa ko, mahal ko. 3 taon na ang nakakalipas. Siya ang may gawa. May hawak siyang proyekto na ginawa ko. Siya, nilinlang niya ako. Ako? Gumawa siya ng pekeng ebidensya. Sinabi niya na kumuha raw ako ng pera sa kumpanya. At pinagbantaan pa niya ako na kung hindi ako susunod sa kanya, ipapakulong daw niya ako. Talagang wala na akong magagawa noon. Hindi ako pwedeng makulong. Paano na lang? Kung makukulong ako, anong mangyayari sa yanyan natin? Huwag kang magsinungaling. Alam nating lahat na naging matakaw ka at hindi ka na nakontento. Ngayon naman, gusto mong ako ang managot sa lahat? Manigas ka. Sige, tatanungin kita. Noong aksidente sa Linway, 3 taon na ang nakaraan. Ako ba ang pumilit sa iyo para mangyari iyon? Zhang Tianqi, anong mga pinagsasasabi mo? Ang aksidenteng iyon sa kotse, maliwanag na isa lang iyong aksidente. Tumahimik ka. Ang lahat ng sinabi mo kanina, ulitin mo ng malinaw salita por salita. 3 taon na ang nakararaan. Ang aksidenteng iyon. Si Li Ching ang nagpaayos sa akin niyon. Anong sinabi mo? Asawa ko, ako. Wala talaga akong planong saktan ka. Totoo, si Li Ching iyon. Siya, araw-araw siyang bumubulong sa akin. At sinasulsulan ako na kapag wala ka na, lahat ng ari-arian ng pamilya Lin ay magiging atin na. Magkakaroon tayo ng pera na hindi mauubos. Nalito lang ako noon, kaya ko nagawa. Napakasinungaling mong lalaki ka. Ikaw ang unang lumapit sa akin. Sabi mo humahad lang si Lin Wei sa iyo. At magtulungan tayong paalisin siya. Ngayon naman ay ako ang ididiin mo. Ikaw. Matagal ko nang pinaghandaan ang gagawin mo. Ano? Sa loob ng 3 taon. Bawat perang inilipat mo sa mga account sa ibang bansa, bawat palsipikadong ulat ng pananalapi, ako. Andito silang lahat. Ang lakas ng loob mong trade rin ako. Peke lahat ng mga ebidensyang iyan. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Walang hiya kang babae. Gusto mo bang ipakulong ang anak ko? Ibigay mo sa akin ang cellphone. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Ang cellphone? Ibigay mo sa akin! President Lin, kailangan mong maniwala sa akin. Ikaw, ang preno mo, siya iyon.
Siya ang may ginawang masama doon. At ang mga peking record, lahat iyon ay pakana niya. Huwag kang magpapalin lang sa kaniya. Tama iyon, President Lin. Simulat sa pool, lahat ng ito ay ideya ni Zhang Tiangqi. Dapat mong alamin ang buong katotohanan. Huwag mong hahayaang ang anak ko ang managot sa kasalanan niya. Uulitin ko. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Mahal, tumingin ka. Ako. Pinagsama-sama ko na rito ang lahat ng mga ebidensya para sa iyo. Tingnan mo po itong mabuti. Wala talaga akong kinalaman dito. Kapag kontrolado na natin ng tuluyan ang Lin Group, makikita mo kung paano ko parurusahan ang walang hiyang Lin Wei na iyan. Sisirain ko ang pangalan niya para habang buhay na siyang hiyang-hiya. Luluhod siya sa ating paanan para magmakaawa. Sa oras na iyon, panunuorin natin silang mag-ina na magsilbi sa atin na parang mga alipin. Haha. Li Ching, napakasama ng ugali mo. Kung gagamit ka ng kahit anong paraan para kalabanin ako, ayos lang, pero nangahas ka pang isama ang anak ko sa mga plano mo. Dapat kang maparusahan ng matindi. Wala ka talagang budhi. Nagawa mo pang gawin ang kataksilang ito. Parurusahan ka ng langit sa ginawa mo. Ang maayos na kalagayan ng kumpanya ay tuluyang nasira dahil sa isang masamang tao na tulad mo. President Lin, nagkamali ako. Inaamin ko na ang lahat. Oo, totoo. Si Zhang Tiangqi, siya ang tumukso sa akin. Sabi niya, basta't tulungan ko siya, mailalagay niya ako bilang chairman ng kumpanya. Nabulag lang po ako ng panandalian, kaya nahulog ako sa patibong niya. President Lin. Marami na rin akong naibigay sa pamilyang Lin sa loob ng maraming taon. Kahit wala mang parangal, nagpagod pa rin po ako. Alang-alang sa pinagsamahan natin, patawarin niyo na po ang anak ko sa pagkakataong ito. Simula ngayon, tuturuan ko na siya ng maigi para makabawi sa kanyang mga kasalanan. Tumokso? Nabulag? Ang paglilipat ng ari-arian ng kumpanya sa mga account sa ibang bansa, sasabihin mong nabulaan ka lang? Malinaw ang nakasaad sa recording, pinagtratrabaho mo ang anak ko bilang katulong ng anak mo. Iyon din ba ay dahil nabulag ka lang? Hindi po totoo yan. Siya yon, pinuwersa niya akong sabihin ang lahat ng iyon. Ang mga perang inilipat, pinagbantaan niya po ako. Sabi niya, kapag hindi ako sumunod sa kanya, sisirain niya ang pagkatao ko. Nabulag lang po ako ng panandalian, kaya nahulog ako sa patibong niya. Li Ching, sa pagkakataong ito, sa akin mo pa talaga ibinibintang ang lahat. Dati, sino ang may lakas loob na nangako na kahit magising pa si Lin Wei, ay hindi pa rin siya makakatakas sa mga kamay mo? Sinabi mo pa, marami kang paraan para patahimikin siya. Tama na. President Lin, alam ko na pong nagkamali ako. Maawa po kayo, patawarin niyo ako. Ilayo na sila. Kapag nakumpleto na ang lahat ng mga legal na ebidensya, dalhin agad sila sa korte para wala na silang maging pagkakataon na makapanakit pa ng iba. Kuhanin niyo sila. Wala kang puso. Marami akong ginawa para sa pamilyang Lin. Pagkatapos ng lahat ng ito, tiyak na parurusahan ka ng langit. Pinayagan ka ni President Lin sa legal na proseso. Isang malaking pabor na iyon para sa dignidad mo. Mga kagalang-galang na direktor, mayroon akong dapat isiwalat na isang mas seryosong katotohanan. Sa loob ng 3 taon ni Li Ching, hindi lang siya nagnakaw ng pondo at namemeke ng mga dokumento, kundi nadamay na rin pati ang plano ng tulong sa pag-aaral ng Lin. Ang mga peking listahan ng donasyon at tala ng koleksyon, pati na ang mga dapat na para sa higit 200 scholar na mahihirap na estudyante ay inilipat niya lahat sa kanyang sariling bank account. Paano ko naman magagawa? Napakialaman ang pondo ng edukasyon? Iyon na ang pinaka-importanteng charity project ng kumpanya. Ano? Alam ko na. Dahil alam niyong hindi na maganda ang takbo, ibinibintang niyo sa akin ang lahat ng problema. Ito ang pruweba ng mga transaksyon noon. Tingnan niyo po. Ito ang utos niya sa akin na ipadala ang 500,000 dolyar sa account ng Huachen Building Materials, habang ang kumpanyang ito, sa totoo lang, ay isa lamang palsong kumpanya na siya ang may kontrol. Li Ching, hindi na mapapatawad ang pagnanakaw mo sa kumpanya, pero nakuha mo pa talagang sirain ang pangarap ng mga bata? Para sa taong walang konsensya na katulad mo, hindi na dapat pang magsayang ng oras.
Isumite na agad siya sa batas. Ibigay ang lahat ng ebidensya. Lin Wei, huwag niyo kaming huhulihin. Li Qing, tunay mo siyang kapatid. Nay, anong sinasabi niyo? Hindi nagsisinungaling si nanay. Noon, nagmamahalan kami ng tatay mo. Kung hindi lang dahil sa nanay niya, na ginamit ang kapangyarihan para makasal sa pamilyang Lin, ako na sana ang gang Lin bago siya nawala. Nangako siya sa amin, nabibigyan niya kami ng pangalan. Pero nung wala na siya, sa loob ng pamilyang Lin, ginawa na kaming parang mga katulong. Dito sa pamilyang Lin, nagtiis ako ng 30 taon. 30 taon. Ang tanging inaasahan ko ay siya na mababawi niya rin ang mga bagay na dapat ay para sa kanya. Ano ang sabi mo? Li Shuying, lumipas ang napakaraming taon. Ang iyong ginawa mga kasinungalingan ay dapat nang matapos, hindi ba? Papa, Mama, bakit po kayo nandito? Jeng Hong. Noon, nakita kitang kasama ang anak mo na namamalimos sa kalsada. Sa mabuting loob ko, ay tinulungan ko kayo. Hindi ko akalain na susuklian mo ang kabutihan ko ng kasamaan. Hindi lang ang pagpapanggap na anak ko ang bata. Pati ang ari-arian ng anak ko ay gusto mo rin kunin. Eto, ang opisyal na ulat mula sa Departamentong Legal na nagpapatunay na si Li Qing ay sa akin at kay pamilyang Lin ay talagang walang anumang ugnayan ng dugo. Hemp. Wei, pagkalipas ng maraming taon, patawad at pinabayaan kita. Naging mahirap ang lahat para sa'yo. Ipaubaya na sila sa batas. Hayaan silang parusahan ng nararapat. Kasalanan ito. Isang malaking kasalanan ito. Wei, aminado akong nagkamali ako. Dati, ay pinagtakpan ko lang siya. Pero ang mga perang iyon ay hindi dumaan sa akin, lalong hindi ko ginalaw ang scholarship fund na iyon. Wei, alang-alang sa atin, alang-alang sa ating pagsasama bilang mag-asawa, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pagsasama bilang mag-asawa. Noong naniwala kaming naaksidente ka, noong niloloko mo ako dahil sa babae, at tuwing nambababae ka sa labas, naisip mo ba ang pagsasama nating mag-asawa? Ipaimbestiga agad ang mga ebidensya ng palihim niyang paglipat ng ari-arian, isabay ito sa kaso ni Li Qing. Kailangang pagbayarin siya ng nararapat ayon sa batas. Yu yan? Tulungan mo si Papang makiusap, pwede ba Yu yan? Ipinapangako ni Papa na magbabago na ako mula ngayon, hindi ko na ulit gagawin ang mga bagay na ito. Yu yan? Ayaw mo namang makitang nakakulong ang Papa mo, di ba? Ayoko po, dahil sa inyo'y napahamak si Mama, masama kayong tao. Yu yan? Hindi ganun ang Papa. Hindi po kayo ang Papa ko. Ang Papa ko ay hindi papahamak kay Mama. Ayoko sa inyo. Narinig mo na ba? Kahit ang bata ay kitang-kita ang tunay mong pagkatao. Zhang Tianqi, dapat mo lang talagang pagbayaran ang lahat ng iyong mga ginawa. Tapos na? Lahat ay tapos na. Yu yan? Wei, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tapos na ang lahat. Wala na, tapos na ang lahat. Mama, at sa inyong lahat mga tiyo, mayroon akong isang hiling. Ano iyon? Gusto ko pong magtatag ng isang fund para sa mga batang walang mga magulang, sa mga inaapi, upang makaramdam sila ng pagmamahal. Napakabuting balak iyan. Ang plano nating ito ay tatawaging Yuyan Warm Heart Project. Mula ito sa pondo ng grupo, kasama ang mga profesional na organisasyon, sama-sama nating tutulungan. Ang marami pang mga batang nangangailangan. Ayos ba? Opo. Napakaganda ng mungkahi na ito dahil naipakikita nito ang malasakit sa lipunan ng ating kumpanya at nagbibigay din ito sa mga bata ng bagong pag-asa. Ako ay buong pusong sumusuporta. Ang lahat ng taong may kaugnayan kay Li Qing ay tinanggal na. Sakop nito ang 12 departamento na may kabuuang 19 na tao. Ang mga departamento ng pananalapi at audit ay tapos na sa pagsusuri ng mga account sa huling 3 taon at ang lahat ng problema ay agad na inaayos.
Sabihan ang lahat ng empleyado na mayroon tayong malaking pagpupulong bukas upang muling ipaalala ang mga panuntunan ng kumpanya. Mula ngayon, sinumang magtatangkang lumabag sa batas ay parurusahan ng mabigat. Naiintindihan ko po. At isa pa, ang pondo para sa Yuyan Warm Heart Project ay handa na, pati ang mga makakatuwang nating organisasyon ay nakaayos na. Mabuti. Mama, si Papa po ba ang hindi nababalik? Ang papa mo, kailangan niya ng oras para pagbayaran ang mga mali niya. Kapag naintindihan na niya kung paano maging isang mabuting tao, baka sakaling magkita uli kayo. Ngayon, magtiwala tayo na babaguhin ng panahon ang lahat. Okay ba? Pero Mama, mananatili ka ba sa tabi ko? Siyempre naman. Parang buwan na, nagbabantay sa langit. Parang tagsibol, na nag-aalaga sa mga usbong. Palaging nandito si Mama. Habang buhay kitang babantayan, aking maliit na Yuyan. Anuman ang mangyari, si Mama ang palaging magiging matibay mong sandigan. Tingnan mo. Itong bagay na ito ang librong iniwan ni Lola kay Mama. Ngayon ay babasahin ito ni Mama sa aking maliit na Yuyan. Gusto mo ba? Gaano man kalakas ang bagyo, laging may liwanag sa parola. Sa bawat barkong naghahanap ng daan pa uwi. Matulog ka na. Si Mama ang magsisilbing parola mo habang buhay.